Sana namang trending ngayon ang pag-uusapan natin mga kapatrol. Kai Sotto at Kyle Kuzma magiging magkakampi. At Marshall Lester, sinipa si Alan Kaydik sa number 2 3-point shot made sa PBA. Well, hindi yan fake news at yan ang ating pag-uusapan in this video. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto at NBA star Kyle Kuzma, malaki ang possibility na magiging magkakampi sa gilas. Ito ang trending ngayon na kung saan sa isang interview ay sinabi mismo ni Kyle Kuzma na interesado siyang magsuot ng Gilas Pilipinas jersey in the future kasama ang kanyang kaibigan na si Jordan Clarkson. I mean, if I didn't play for Team USA, I could rock out with JC. That would be cool. Kyle Kuzma responded when asked if he'd be open to play for Gilas. Ergo, pwede talagang magkakasama sina Kai Sotto at Kyle Kuzma sa Gilas in the near future. So imagine Kai in the middle at sina Jordan Clarkson at Kyle Kuzma ang kasama ni Kai. Well, that would be the time na makakapasok ang Gilas sa top 5 rank in the world, no doubt. Pero we have to understand kung bakit kahit ang mga katulad ni Kyle Kuzma na legit NBA star ay ang Gilas ang napipili nila when in fact ang daming bansa sa buong mundo na kanilang pwedeng paglaruan. Well, obviously, dahil kay Jordan Clarkson, pero hindi rin natin maipagkakaila na alam na ng buong mundo na napakalakas na ng Gilas nung natalo natin ang Latvia. Hindi na isang laughingstock sa basketball ang Pilipinas, instead isa na tayo sa kinatatakutan ng lahat. So in other words, hindi na nakakahiya para sa isang legit NBA star na maglaro sa Gilas. Although realistically ay mukhang mahirap itong mangyayari. Unang-una ay nandyan si Justin Brownlee, who is expected to play as naturalized player as long as si Coach Tim Code ang magdadala sa Gilas. Second, hindi pwedeng magsasabay sina Jordan Clarkson at Kyle Kuzma dahil parehong naturalized ang kanilang status unless mag-iba ang FIBA at papayagan nila si Jordan Clarkson to play as local at si Kyle Kuzma naman ang naturalized player. With the way the Gilas is playing now at the highest level, ay anything can happen. At dahil nagpapakita na ng interest si Kyle Kuzma na maglalaro sa Gilas, it's now up sa ating mga SBP officials and Gilas coaches kung i-consider nilang bigyan ng naturalization si Kyle Kuzma bago pa maunahan ng ibang bansa. At balitang PBA naman, Marshall Lester, sinipa si Alan Kaydik sa number 2 3-point shot made. Big night para kay Marshall Lester nitong Miyerkules. Umakyat sa all-time list ng career most 3 points made. Natulungan pa ang San Miguel Beer sa pambawing 119-140 na panalo laban sa NLEX sa PBA 49 Governors Cup na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium nitong Miyerkules na gabi. Nasa number 2 na sa listahan itong si Marshall Lester matapos ang 4-for-7 flip sa 3-point range kontra Road Warriors. Sa kanyang pang-apat, nilagpasan niya si Alan Kaydik, 1,242 3-point shot made. At ayon kay Chief Statistician Fidel Mangonon, 8 tres pa ay agawin na ni Marshall ang unahan na si Jimmy Alapag ang may hawak, 1,250 3-pointers shot made. Coming in tonight, my expectation was to win. I tried to take my mind off of it. Pagpag ni Marshall Lester na tumapos ng 17 points, 6 rebounds and 2 assists.
Quite amazing na nakuha daw niya ang record at pinasalamatan ang teammates na humahanap sa kanya at sa tiwala na ibinigay ni Coach George Gallant. Sa pangalawang sunod-sunod na panalo, ay inakbayan ng Beermen ang Barangay Ginebra sa 4-2 sa Group B. Humaba sa 3 ang sadsad ng NLEX at napigil sa 3-4. 8 players ng SMB ang nagsumiti ng 10 points pataas sa pangunguna ng 24 points ni Seiji Perez at may 17 points, 9 rebounds naman itong si Junmar Fajardo. Sa kanyang league debut, nagsumiti si Sheldon Mack ng 16 points mula sa 6 of 10 shooting. Pero nakatig isang rebound at assist lang siya. May 16 points din si Don Choliano, 11 points nito sa 4th quarter nang nagsimulang humabol ang Beermen mula 92-85 deficit pagkatapos ng 3rd quarter. Walang lumamang ng double digits sa larong tinampukan ng 7 deadlocks at 14 lead changes, magkabuhol pa sa 57 all sa halftime. In the first half, we were really helping a lot. We were over-helping. That's why we had open shots. And our on-the-ball defense were terrible. Lahat pa ni Coach Gallant, makaraang rumisbak ng Beermen sa 112-108 overtime loss na inabot sa Road Warriors sa Cagayan de Oro noong August 31. Sa first 3 quarters lang, ay naka-15 tres mula sa 2 attempts ang Road Warriors at 2 na lang ang kinaya sa 4th. May tig-4 na tres sina Robert Bolick at Michael Miranda, tig-3 naman sina Richie Roger at Robbie Herndon ng NLEX. Tumapos itong si Bolick ng 24 points at career second best 15 assists. Career third best din ang 18 markers ni Miranda at naka 17 points si Mike Henry at 15 points si Enoch Valdez. Sa unang laro, nagkasa ng 18-3 finishing kick ang Converge para bawiin ang panalo sa Northport 107-99. Nagsumiti ng 21 points si Alex Stockton at may 17 points at 9 rebounds naman ito si Scottie Winston at inakbayan ng Fiber Xers ang Batang Pier sa 3-4 slate. Pinangunahan ng San Miguel Beermen ang kanilang panalo ni Seiji Perez 24 points. Sinundan naman ni Junmar Fajardo 17 points at parehong nakakuha ng 17 points din si Marcio Lassiter at merong 16 points sina Mac at Choliano at sa Romeo naman merong 13 points and 10 points para kay Cruz at si Ross naman merong 3 points at si Tautua 2 points at Brondel 1 point.